O, subukan natin. Simulan natin ito. Yung unang-una, yung pinakamalinis na congressman at pinakamatapang na congressman, si Barbers. O, pakinggan natin. Bumuelta si House Quadcom Overall Chair Robert Ace Barbers matapos siyang kasuhan ng libel ng social media vloggers. Paglilinaw ni Barbers, bumubuo lamang sila ng batas para masawata ang fake news. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Hindi na ikinagulat ni Quadcom Overall Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsasampa ng kasong libel laban sa kanya ng mga social media vlogger. Sa programang Sinungaling! Hindi daw niya kinagulat pero ang reaction niya kakaiba. Ikaw, Barbers, napakasinungaling mo talaga. At the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Barbers na kahapon lang yan nalaman ang naturang kaso. Ay, kahapon nalaman. Pero merong balita kumakalat sa Facebook, hindi ko nasasabihin, pero kung sino nagsabi nito, pinaimbestigahan mo pa raw kung totoo ba yung bali-balita na ikaw nga ay dinimanda ng libel. Kung eto, halatang-halata itong mama na ito, natatakot na. Kasi bakit? Kumbaga sa isang isda, matapang sila kasi nasa dagat. Di ba? Nakita na kayo ng isda, ng pating, matapang sa dagat. Teritoryo nila yun eh. Ang lakas nila patawag yung mga leon. Oy, kayo mga leon, dito kayo sa dagat. Dito tayo. Patunayan ninyo, tapang ninyo, may pagganong-ganong pa ito mga congressman. Ngayon, idinimanda. Idinimanda ng leon. Sabi niya, hindi. Dito tayo mag-usap. Sa ibang lugar, hindi sa dagat, hindi sa lupa. Saan? Dito tayo sa bundok. Naku, patay sila lalo. Kasi bakit? Hindi nila teritoryo yung bundok. Hindi nila kayang lagyan yung korte. Hindi nila kayang takutin yung korte. Hindi sa ilalim nila ang korte. Ito mahirap dito. Patawag kayo ng patawag kasi in aid of legislation nang bibintang ka agad. Ngayon, panik-panik ka. Siyempre, hindi mo aaminin. Pero tingnan nyo. Tingnan nyo sagutan nito. Alatang natakot. Ang mundo nga naman umiikot, kasama naman yan siyempre, takot yan mga yan humarap sa TRICOM. Takot yan mga yan in fact, ang kanilang basis for filing a libel case against me is a pure harassment. Nako, siya pa raw ang may pure harassment. Kakaiba talaga to si Barbers. Di ba? Siyempre takot. Alam mo kung ako, kunwari ako si Barbers, kung ako talaga hindi takot at ako congressman, tapos ganon, hindi na ako magre-react ng ganon. Sasabihin ko lang, sige, see you in court. Bakit? Alam mo marami kang ebidensya. Alam mong dapat mo lang talagang ipatawag itong mga vloggers na ito. Pero the fact na, alam mo, ito ay pure harassment sa vloggers. Pagdating sa korte, paano mo ipapaliwanag? Sa korte, hindi pwedeng pasigaw-sigaw. Sa korte, wala kayong immunity. Nagkamali ito. Sinabi niya sa media. Hindi doon sa kung saan meron silang immunity. Meron kasing lugar na pwede silang magsalita na hindi sila pwede idemanda. Nagsalita sa press con, sa media, na pinagbintangan yung mga vloggers ng Pogo vloggers saka mga narco vloggers. Dinalibel siya ngayon. Doon ka magpaliwanag sa korte. Sa barangay ka, chief. Diba? Yan ang sinasabi ko. As early as now, kailangan na po, agresibo na po ang Team Duterte. Hindi na pwede, tayo na lang lagi ng tayo pinapatawag. Atake rin tayo. Hindi po pwede. Kung talaga tayo yung mga leon at tayo pupunta dyan sa dagat, yayariin talaga tayo ng mga yan. Isipin mo si Paduano. Police, general, pinakukulong. Yung convicted child abuser, nagpapakulong pa. Teritoryo nila Kaya nga anong hamon ni Topacio? Oy, ikaw Dan Fernandez, magsalita ka. Oy, ikaw yung mga Congress, magsalita kayo.
Huwag dyan na meron kayong immunity. Harapin nyo ako kung saan kayo walang... Matapang to mga to may immunity eh. Di ba? Kumbaga doon sa mga matatapang, may baril kasi. Pag hinamo mo suntukan, wala na. O, di ba? Ganyan tong mga ito. Case, no? Para lang mahinto yung investigation at yung committee hearings ng TRICOM. Ako ito. Mali ka ron ng explanation, Barbers. Alam mo, hindi mo pwedeng tawaging naduwag yung mga vloggers na nagdemanda. Hindi po ako kasama doon sa nagdemanda, excuse me po. Pero para sa akin, hindi mo sila pwedeng tawaging natakot. Patas nga sila eh. Buti kung hinamong kanila doon sa kanilang channel, dito tayo mag-usap sa channel ko. Hindi naman ganun eh. Sa korte. Dapat nga kayo, Barbers, kung kayo'y may ebidensya, na kami ay narco vloggers. Anong ibig sabihin ng narco vloggers? Pogo vloggers. Kami ay sumusuporta sa mga adik. Ang pera namin ay galing sa drug lords. Ang pera namin ay galing sa pogo. Ang pera namin ay galing sa sugal. Kung may ebidensya kayong ganun, dapat nga hindi ka na nagsasalita. Dapat dinemanda nyo na kami. Kasi mas malaki pananagutan namin sa taong bayan kaysa yung in aid of legislation ninyo. Kasi pag sila nagpaimbita, wala naman silang karapatang manghusga sa vloggers. Ang naaayon sa batas, mag-iimbita lang sila ng resource person para makagawa sila ng batas. Ang problema sa mga ito, inaabuso ang kapangyarihan. Mang-iimbita tapos ng resource person tapos sisigaw-sigawan nila doon. Magga-grandstanding sila doon, ihahara sa mga vloggers. Dapat nga natutuwa kayo, dapat nga nagdidemanda kayo sa mga vloggers na yan. Kung sa tingin ninyo may ebidensya kayo na ang pera nila, or kasama, ako tingin ko'y kasama dyan eh. Oo. Kung ang pera namin galing sa drugs at galing sa sugal, but we will challenge you and your Quadcom team to drug test. Hindi kami, ang pera namin hindi galing sa droga. Hindi kami addict. Sasabihin namin sa iyo ng tapat. Walang malapit na vlogger kay PRRD na may bahid droga. Matapang po kami dyan. Anytime, magkahamunan, drug test tayong lahat. Alam mo kung ba't ganyan ang sagot mo? Wala kayong ebidensya. Pagdating sa korte, hindi yung title mo hahanapin. Hindi yung lakas ng sigaw mo o lakas ng sigaw ni Paduano o lakas ng sigaw ng mga kakampi mo. Hindi ka pwedeng tumago sa kakampi mo. Walang lakasan ng sigaw doon. Ang labanan sa korte, ebidensya. Hindi yung posisyon mo. Hindi mo pwedeng sabi, ay! Congressman ako. Hindi. Patingin ng ebidensya. Asa ng ebidensya mo na kami ay narco vloggers? Hindi ka pwedeng tatago kay Paduano. Hindi po pwede yun. Ang hihingin sa'yo ng ebidensya mo. Hindi po pwedeng magsasalita para sa'yo si Paduano. Hindi pwedeng magsasalita para sa'yo si Ortega. Ebidensya. Kaya po takot itong mga ito sa korte. Iba na labanan dun. Hindi sila congressman dun. Pinabulaanan din ni Barbers na may pinangalanan siya sa mga vlogger. Tinawag ko raw silang narco vloggers at pogo vloggers. Totoo. Meron akong statement doon sa aking privileged speech na these vloggers who continuously throw fake news or peddle fake news against the government, against anybody in government, seems to be funded by these pogo vloggers and these narco vloggers. Ayun, inamin niya. Okay, ito mga vloggers na ito, hindi ko pinangalanan. Oo, tinawag ko silang narco vloggers at ito mga nagfi-fake news na ito, tinawag ko silang pogo vloggers.
Hindi mo pinangalanan. Pero inimbita mo. May pangalan po yung imbitasyon. Yung imbitasyon lumabas sa media. May pangalan. Hindi mo binanggit galing sa bunganga mo. Pero meron kayong pinadalahan. Meron kayong inimbita. So sino pa yung inimbita mo? Eh di ba sabi mo yung mga iniimbitahan mo ay seems to be pogo vloggers? Narco vloggers. Huwag ka sa media magpaliwanag. Sa korte ka magpaliwanag. Eh ang problema kasi hahanap na naman tayo ng kakampi. Ako napakalaki ng tiwala ko sa korte. Hindi yan kayang suhulan. Doon kayo I magpaliwanag. did not name names. Binubuo ngayon sa Kamara ang isang panukalang batas na layong magka-framework para magkaroon ng batas laban sa fake news. Pero matatandaang hindi dumalo ang ilang social media influencers at dumulog sa Korte Suprema. Hindi dapat lang ako ha. Hindi talaga sila dapat dumulog dyan. Hindi naman nag-aantay ng sagot itong mga ipokritong mga congressman na ito. Hindi sagot ang gusto niyan. Gusto niyan harassing kayo, huminto na kayo ng kakabanat. Kung tingin ninyo fake news kami, idemanda nyo. We will see you in court. Ganun lang. Para ipatigil ito. We still need more, no? Kaya nga gusto namin sana, itong mga vloggers na ito, na hindi naman guilty because they probably felt alluded to. Wala namang kami sinasabi, di ba? Wala namang kami pinangalanan. So, kaya nga dapat mag-contribute sila, no? Kung gusto nila na maayos ang paggamit ng social media platforms at hindi ito magamit para magkaroon ng kaguluhan sa bansa. Bukod kay Barbers, Hindi po pwede yun. Ito papalusot pa in aid of legislation. Hindi po pwede. Ang daming fake news dyan. Mga walang muka. Nagbablog. Di ba? Bakit yung mga kakampi ni Duterte ang binabanatan nyo? Puro kakampi ni Duterte yun eh. Ikaw naman, naglolokohan pa ba naman tayo? Ginagawa mo naman tanga mga... Ito mahirap sa mga politiko. Nakakala nila, kaya nilang gawing tanga mga Pilipino. Nako. inuweltahan din ni Deputy Speaker J.J. Suarez ang fake news na hindi raw Sige, kumampi ka pa. ang daily subsistence allowance ng mga sundalo. Git niya, hindi dapat maapektuhan ng mga sundalo sa fake news at ang pondo ay secured at maibibigay. Dito mo sila, nagkakampi-kampi na. Alam mo, meron ako nabalitaan na ito yung mga ito. Okay, hindi ko nasasabihin kung sino, pero kumakalat na po ito. Kumakalat na po. At umiikot na po ito sa GC, no? Ay, kayo na lang ang mag-confirm kung totoo to hindi. Eh, sila ay nagpapanik na. No? Kasi si Kimbo, pinapatawag na. Si Tamba, idinimanda na. Eh, ang tapang nito lahat galing kay ano? Kay speaker. At alam nila, as early as now, maraming kakaharaping demanda si Tamba. They know it. Itanggi man nila yan, they know it, na maliligo po ng demanda. Ito si Martin Romualdez. Nagkataon lang na sila ay nakaposisyon ngayon. Pero ang tanong, hanggang kailan sila dyan? Bababa at bababa din sila. Whether you like it or not, whether they like it or not, uupo at uupong Vice President si BP Sara. Kaya nga pinipigilan si BP Sara hanggang ngayon pinai-impeach eh. Pero mukhang malabo na. At ang taong bayan talagang gustong straight PDP. Eh malilintikan po sila dyan. No? Kung ngayon nakaupo sila, naliligo na sila ng demanda, sunod-sunod na. May kaso pang abulin dito kay Tamba. Kaya ang balita natin, itong mga ito nagpapanik na. So hahanap na naman sila ng butas. Ganyan ang style nitong mga ito eh. Maghahanap na naman ng butas sa mga vloggers, no? Pero ilan po ang vloggers? Sige, idemanda mo dyan isa, dalawa, tatlo. Sa tingin mo, pag dinimanda mo yung tatlo, yung 30 hindi mag-iingay? O, idemanda mo yung 30 na vloggers. Sa tingin nyo, hindi mag-iingay yung 300? Ang katotohanan ay laging lalabas. Pilit man nilang itatago, lalabas at lalabas ang katotohanan.
Sabi nga, ang susunod dyan, pabubuksan pa. Kasi mayroon tayong naririnig na yung iba nabaon sa utang dahil pambili ng bag. Ganong kamahal ang mga pag-aari nitong mga ito. Di umano. So antayin natin. Tandaan po ninyo ang mga DDS vloggers. Ito, hindi ko po binubuhat ang sarili ko. Tandaan nyo lagi ito. Huwag nyo na ako isali kasi magmumukhang nagbubuhat tayo ng bangko. Pero, karamihan ng DDS vloggers, ito. Ilayo mo sila doon sa mga vloggers na nagkaroon lang ng clickbait at nagkaroon lang ng cellphone, vlogger na. Hindi po magaling sa research yan. Abangan ninyo. Lalabas lahat. Lalabas lahat ang baho ng mga ito. Sa kanila, kalakipaan niya ang dagdag alam. Next topic na po tayo. Ito naman. Ito namang statement ni Marcos. Talagang ito si Marcos. Ang mga komentaryo talaga. Hindi mo alam kung tanga lang o wala talagang alam. Isinisisi ni Pangulong Bongbong Marcos sa maling disenyo ang pagguho ng isang tulay sa Isabela. Tinipit din daw ang pondo. Ito na yun. Itong komentaryo ito ni Marcos, umani ng batikos. Parang hindi komentaryo ng isang presidente. Alam mo, ito yung parang talagang pinabili lang ng suka tapos tinanong, anong masasabi mo dun sa tulay na bumagsak? Ganun po. Siya yung talagang parang pinabili ng suka. Hindi ko alam kung ito si Marcos ay high sa multivitamins o talagang sunog na ang utak. Gaya ng kanyang balat. Hindi ko alam bakit parang nasusunog si Marcos. No? I have nothing against doon sa may itim kasi may itim din naman ako. Pero, tinan mo yung itsura niya. Parang, alam mo, mapapaisip. Hindi mo masisisi yung taong bayan kung sasabihin na ito si Marcos ay high. Hindi komentaryo ng presidente. I mean, hindi ganyan si PRRD. Para rito, pagtitiyak ng Pangulo, may mananagot. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang bahagi ng Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na bumagsak kamakailan. Nakasabit pa ang truck na sinasabing sanhi ng pagguho. Pero ang sinisisi ng Pangulo, ang palpak na disenyo ng tulay. Ang punot-pulo nito, design flaw. Ang lalim ni Marcos, no? Parang parang pinabili ng suka. Ang lalim na komentaryo niya, bumagsak yung tulay, design flaw. Alam mo, ako sa tingin ko, wala sa design yan. Kung yan ay talagang binigyan ng tamang materyales, bakit yung iba naman hindi naman bumagsak? No? Anyway, siya ang nagpunta dyan, siya ang nakakita, yan ang nakita niya. Grabe. It is a design flaw. Mali yung design. Ngayon lang daw siya nakakita ng suspension bridge na hindi kable ang gamit. Nakadesenyo rin daw ang tulay na kayanin ng higit 40 tonelada ng kargada. Pero ang truck na dumaan, higit 100 tonelada na agad ang bigat na sinabayan pa ng ibang sasakyan. Sabi pa ng Pangulo, 1.8 billion pesos dapat ang pondo para sa tulay na may habang 990 meters pero ibinaba sa halos 1 bilyong piso para makatipid. Yun nga lang, ginagawa pa lang daw ang tulay ay kinailangan agad i-refit dahil gumagalaw na ito. Ngayon, lalo lang daw mapapalaki ang gastos ng gobyerno. We have no choice. We have to go back. Gastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Nakita mo yung komentaryo niya. May natutunan kayo. Yung komentaryo ni Marcos ay parang komentaryo ng may masabi lang. Kasi yung komentaryo niya ay just stating the obvious. Kita naman natural, gagastos ka dyan. Di ba? Obvious. Papalitan niya mga yan. Alangan namang itayo mo ulit yan. Di ba? Sana nagbigay siya ng eto ang natin, eto ang dapat yan, eto gagawin natin, eto yung
Hindi, parang, wala. No, may masabi lang na meron siyang ginawa. Yan ang datingan ni Marcos. Kaya umaani ito ng batikos talaga na, ito ba si Marcos talagang gustong tumulong sa Pilipino? O talagang makaligtas lang? Kasi ako, pupusta ako. Isisisi na naman ito kay Duterte. Di ba? Etong si Marcos, walang pagtutuunan gaya ni Claire na isang bagay na hindi ikokonekta sa Duterte. Oo, lahat. Pustahan tayo, ikokonekta na naman to sa Duterte. Hindi naman ito proyekto ng Duterte. Actually, ang balita dito ay may ginawa pa silang renovation nung panahon ni Marcos. Okay? Di umano yan ang at nagkaroon ng problema. So, dapat naman talaga imbestigahan para sa akin at dapat naman talaga ito ay sagutin ng mga kontraktor. Ang problema talaga dito sa Pilipinas, yung kontraktor. Minsan kasi yung kontraktor titipirin talaga. Bakit? Kasi ang politiko gustong kumita. Ang dapat hanapin ni Marcos dyan, sino ang politikong kumita? Dahil sigurado, kaya tinipid yan nung kontraktor. At yung kontraktor, idikit mo. Baka mamaya, pag-aari din ng isang politiko, hindi lang sa kanya nakapangalan. Laliman mo yung investigasyon. Huwag yang mamaya, Duterte na naman, si Duterte na naman, si Duterte na naman, si Sara may kasalanan niya, baka pati si Basti kasalanan niya yan. Huwag ganon. Bigyan mo naman kami ng intelligence, intel report, Marcos. Kaya ang tanong, sino nga bang dapat managot sa pagguho ng tulay? Believe me, we will find out who's responsible. So dapat kang paniwalaan. May ganun pa. Believe me, we will find out. Yung sinabi mo nga 20 pesos, hindi nangyari. Responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look what happened. Higit Yung may kasalanan yung gumawa ng design. Hanapin mo yung politiko. 10 taon ginawa ang tulay na ito na sinimulan noong 2014 at natapos nito lamang Pebrero. Kabubukas pa lang ng tulay, pero ito na agad ang nangyari. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Pagtitiyak ng palasyo kung meron mang responsable. Ito si Claire, wala na talagang sinabing mabuti. Ikaw, Claire, hindi ka ba nahihiya sa mga pinaggagawa mo? Parang nilagay ka dyan sa posisyon para gawing attack dog ng mga Duterte. Tapos itatanggi mo. Araw-araw, i-try mo. Kahit 1, 2, 3 araw lang nang hindi mo binabanggit ang Duterte. Sige, I challenge you. Wala ka nang ginawa araw-araw kung hindi Duterte. Kasi ito si Claire vlogger. Nauunawaan ko kung babanatan niya dun sa vlog niya. Pero andyan ka sa posisyon as Yusek, wag mong kalad ka rin yung channel mo diyan sa pagiging Yusek. Marunong kang bumagay. Napaka-unprofessional nitong si Claire talaga. Kahit sa kasalukuyang administrasyon ay mananagot din ito. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel. Lahat na lang ididikit sa Duterte. Ito pa, pakinggan natin ito. Pakinggan nyo dito si Claire, ha? Parang ang kanyang sagot, hindi ko alam kung talagang meron siyang tinatagong pagtingin dito kay Mayor Basti. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan? Ito sinasabi niya dito, yung sinabi ni Mayor Basti na lenient ang pamahalaan dito sa mga krimen. Kaya namamayagpag ang kaguluhan dito sa bansa natin. O ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen. Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate. Tingnan mo.
balik na naman siya sa Duterte. Ako talagang napapaisip na ako. Palagay ko, type nito si PRRD. Hindi ko alam kung si PRRD o si Basti ang type nito. No? Ako, opinion ko lang naman. Kasi di ba ganyan ang mga babae? Yung, kunwari galit-galit sa lalaki, aminin nyo, ganyan yung mga babae. Hindi po ako sexy sa, pero ganyan, di ba? Kunwari galit-galit, yung pala crush nila yung lalaki. Di ba? Ang tanda-tanda mo na Tigil-tigil. Wala na siyang ibang binanggit kung hindi Duterte. Ako sigurado ko hindi papatulan ito ni Duterte, ni PRRD. Pero wala na ba itong kayang sabihin kung hindi Duterte? I mean, nakailan na pong, pati yung sinabi ni Roque patungkol dito sa kanyang pagiging salesman, ang sagot na naman niya Duterte. Etong komentaryo ni Baste, ang sagot na naman niya yung tatay na si PRRD. No, parang may crush sa isang tao na hindi na mabuo ang iyong araw nang hindi binabanggit si Tatay Digong. Kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon, yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang, Tignan mo ha, ang sinasabi nito, mas madugo, mas mataas ang krimen nung panahon ni PRRD. Sinong naniniwala dito? Ikaw ang fake news. Ngayon na lang kalat-kalat ang ADI compared before. Sige nga, kayo sa mga manunood nito, sagutin nyo nga ako. Sige, sagutin ninyo. Saan mas mataas ang krimen? Ngayong panahon ni Marcos, na 3 taon pa lang siya, 2.5 lang ata. O nung panahon ni PRRD na 6 na taon. Ay sigurado ako, lamang na agad ang krimen ngayong kauupo lang ni Marcos. Ikaw ang fake news. Hindi ka ba naglalakad sa kalsada? Droga na lang, kalat na ngayon eh. Yan nga ang mga sabi-sabi na ibang klase ngayon. Before, yung mga nagdodroga, galit, ay takot. Ngayon, ang takot taong bayan sa mga nagdodroga. Dapat ito si Claire ang mag-research eh. Parang wala siyang alam sa nangyayari. Sige, sagutin ninyo ako. Saan mas mataas ang krimen? Nung panahon ni Marcos o panahon ni PRRD? Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado. Tignan mo. Aralin niya at makipag-usap sa abogado kung saan na mas mataas ang krimen. Hindi alam ng abogado yan. Hindi ko po minamaliit yung mga abogado. Yung mga abogado, ang expertise niyan batas. But hindi ibig sabihin magaling sila sa batas, alam na nila kung saan mas mataas ang krimen yung dati o ngayon. Baka mas may alam yung mga kababayan natin na nasa kalsada. Baka yung mga abogado na yan, hindi nga nila na-experience yung gulo dahil nakatira yan sa mga high-class subdivision o mga high-class na condominium. Ang kabubo nitong statement na ito ni Claire na ito. Magsaliksik at tanungin ng mga abogado kung sino mas mataas ang krimen. Pambihira, pati abogado. Not necessarily, no? Na abogado alam kung saan mas mataas ang krimen. Pambihira ka namang, Claire. Bakit ka ba talaga na-posisyon dyan? Tumbong na itong, ang punto ng kanyang mga sinasabi ang lalayo. Para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Naniniwala kayo doon? Sige. Tanungin natin ng taong bayan. May anak kayong babae? Saan mas safe maglakad ngayon? Ngayong panahon ni Marcos o panahon ni Duterte? May anak kayong lalaki? Saan mas nakakatakot na mayaya yung anak ninyo patungkol sa droga? Ngayong panahon ni Marcos o panahon ni Duterte? Sino ang mas takot sa drug test? Yung gobyerno ni Marcos
o yung gobyerno ni PRRD? Sino ang iwas sa usaping droga? Gobyerno ni Marcos o gobyerno ni Duterte? Ano mas malinis? Yung probinsya ng mga Duterte patungkol sa droga o yung probinsya ni Marcos? Doon na lang malalaman na natin kung sino mas maayos. Sino mas mataas ang krimen? Saan nyo mas kayang lumakad? Doon sa probinsya ni Duterte na Davao o ito sa probinsya ni Marcos na Ilocos? Sige nga. Kayo mag-decide. Sana sagutin din tayo ni Claire. No? And china-challenge nga siya ng taong bayan. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Magpakita ka ng proyekto ng mga Marcos. Alam nyo kasi itong style nila, Claire. Tapatin ko na kayo, yan ang style nila. Dahil wala silang mapakitang magandang proyekto ng gobyerno. Wala silang magandang activities o plano paano magkakaroon ng magandang trabaho ang mga Pilipino. Paano bababa ang presyo ng bilihin? Wala silang mapakita na aantayin ng Pilipino na makikinabang ang taong bayan. Wala. Ang focus nila ay ibahin ang istorya. Siraan ng Duterte para hindi mapansin yung kahinaan ni Marcos. That is the main strategy ng gobyerno ni Marcos. Ever since, simula't simula pa lang yan na. Sa katunayan, kaya nga umalis si Atty. Vic dyan kay Marcos. Dahil una pa lang, meron ng mga gustong mga little president na umiepal dyan na hindi naman binoto ng taong bayan. Una pa lang sinasabi na yan ni Atty. Vic. Maraming epal-epal dyan. Wala talagang mapapakitang programa si Marcos. Nalihiti mo. Sige, sinasabi nila tumataas ang ekonomiya natin. Nawawala ang krimen. Tanong, hindi nababawasan ba ang gutom ng Pilipino? O mas maraming umihirap? Ngayon lang, nasa balita, hindi ko na lang sasabihin, ilalagay dito. Hanapin nyo. O yung trabaho bumabagsak. Anong pantakip nila? Si Claire. Bakbakan ng Duterte. Ganyan po kababaw ang mga Marcos. Next topic naman tayo. Ito naman. Kimbo. May kasunod pa na demanda. Naku, maliligo talaga ng demanda ito. Itong si Kimbo at ang mga kasamahan niya. Kaya nga ninenervyos na itong mga ito Ipinagutos ng Korte Suprema ang pagdalo ni House Appropriations Chair Stella Kimbo sa oral arguments kaugnay ng petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act. Ito'y matapos niyang aminin na may blanko sa bicameral report ng 2025 budget. Bukod kay Kimbo, ipinatawag din ang Technical Working Group ng Senado at Kamara upang magbigay linaw. Ayon kay Representative Franz Castro, tama lamang na humarap sila upang ito, mati na sila dito. Kasi inamin ni Kimbo na may blanco sa BICAM. Bawal po yun. At sinabi niya ang nag-fill up ng blanco, technical group. Bawal po yun. Talagang ito, si Kimbo, maliligo po ito ng demanda. At ito ay nangyari sa pamamalakad ni Speaker Martin. Damay-damay po sila dyan. Asahan po ninyo. Ako hindi magugulat kung si Kimbo, si Martin ay maliligo ng demanda. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.